Hi mga kabibilab, isang magandang umaga na naman po at igising ko lang. At kailangan nating maging productive ngayong araw mga kabibilabs kasi madami tayong gagawin. So back to normal na naman tayo at tapos na yung ating pagbakasyon sa bahay ni ka-brother Ed. At ngayon ako ay nag-iisa lang dito sa garden at wala si Eric. So si Eric po ay nasa fishing brother at nag-vlog po sila kasama si bayaw niya po mga kabibilabs. At ngayon ang ating gagawin ay magtatanim po tayo ng niyog. Yan, so kailangan natin magtanim ng niyog para hindi na tayo bumili sa palengke or sa tindahan. So kami, madami naman po kaming niyog sana mga kabibilabs kaso malayo dito sa amin. At mga ilang 2 hours pa bago makarating doon sa lugar namin sa Dangkalan. At kailangan taga nating magtanim talaga lang. So itong niyog, binigay ito sa amin ni Kuya Emer para nga daw kami ay may niyog dito kasi merong niyog din dito na tinanim dati pa, 2 piraso lang po at kailangan naming dagdagan yung mga kabibalabs para pagdating ng ilang years ay may makukuha tayong niyog. At itong niyog na ito ay dwarf lang po siya, mababa at malay mo pag nagka-baby kami, aroy. So, dahil dwarf lang yung aming niyog ay kaya niyang abutin. Ayan. Ito yung dating tanim dito ni Ate Mary. Tina siya. So, pero kailangan pa rin natin talaga tumanim ng niyog. Ayan. So, ito yung ating itatanim na niyog. Ito na po yung ating niyog na itatanim at niyog na dwarf. So, tamang-tama, meron ng ugat at pwede nang itanim po yan mga kabibalabs. So, 3 piraso lang. Meron po tayong tubig mga kabibalabs kasi yung lupa ay matigas. Dry po siya at hindi kaya ng aking dulos. So, babasain ko muna yung lupa ng tubig. Yan o, dry kasi mga kabibalabs. At walang ulan dito sa amin, laging init. So, lagyan ko na ng tubig. Kailangan madaming tubig para mabasa hanggang baba yung lupa dahil super tigas talaga. At hindi kayang bungkalin kapag walang tubig dahil dry nga. At hindi umuulan taga dito sa amin. So, kailangan ko ng hukayan yung ating niyog. Ayan, so malambot na yung lupa pag binasa ng tubig. Ganyan lang po yung technique kapag dry yung lupa at matigas ay kailangan nating basain. Ay may maraming huli sila, Eric doon para may pang ulam na naman kami at wala kaming ulam. Magtataka yun mamaya si Eric mga kabibilabs kasi sabi niya kanina before umalis, siya na lang daw yung magtanim ng niyog. At hindi naman pwede yun mga kabibilabs kasi maglalaot siya tapos magtanim ulit ng niyog ay hindi pwede yun kasi pagod na yun pagdating, hindi siya ulit magtanim. Kaya ako na lang po magtatanim at kawawa naman yun si Eric kasi kaya ko naman pong itanim yung niyog. At dati kasi nakapagtanim din naman ako ng niyog sa amin doon sa lugar namin mga kabibilabs. Pag kaya ko naman ay hindi na ako magpapatulong kay Eric kasi mga simpleng bagay lang yan. Kapag di ko kaya, ayun, bago lang ako maghihingi ng tulong sa kanya kasi gusto kong magiging independent naman mga kabibilabs at wag tayong umasa. Malambot na yung lupa. Oh, yan. Maganda to kasi dwarf lang yung ating niyog. Pag mataas kasi hindi naman kaya nating akyatin. O diba? Basta talaga may may tubig yung ating lupa ay saglit lang. Kapag dwarf daw po yung itatanim na niyog mga kabibilabs at narinig ko yon sa ibang tao at hindi na rin daw kailangan ibaon yung niyog. So basta daw mabaon lang yung kanyang ugat at mabubuhay na daw po yan mga kabibilabs. Kaya try nga natin kung mabubuhay nga yung ating niyog kapag hindi gid as in ibaon yung buong niyog. So ilalagay ko na yung ating niyog. Ayan. So, saktong-sakto din po mga kabibilabs. Okay na yan. And then, tatabunan lang ng lupa.
Ayan. So, okay na yan ang ating niyog. So, tapos na yung isang niyog natin na natanim. Ito na. Ito na mga kabibalabs. At the next ay, pupunta na tayo sa pangalawang tanim ng ating niyog. At dito ko naman itatanim yung pangalawa at medyo masukal pa mga kabibalabs at mamayang hapon ay lilinisan ko po yan para hindi pagbahayan ng mga ahas kasi ang daming damo pa at makalat. Ang daming bato mga kabibalabs na malalaki at nung nakaraan nga yung pagpagawa namin ng bahay, sadyang maraming bato talaga at super lalaki. At ibabaon ko na yung ating niyog. Yan, kasyang-kasya at maliit pa lang yung kanyang tubo. Pero okay na rin yan mga kabibilabs at mabubuhay na rin po yan. At ang sabi ng iba, at narinig ko nga ulit, yung kapag dwarf daw ay mga 5 years daw po yan mamumunga na. Wow! So pupunta naman tayo sa the last mga kabibilabs. At okay na yan. At dito ko nga itatanim yung the last mga kabibilabs na niyog sa tabi lang. At ilagay ko na yung ating niyog. Ayun. So, saktong-sakto talaga yung ating pagkabutas sa niyog. So, maghihintay lang na tayo ng 5 years. Sana sa 5 years na yon may mag-aakyat na ng ating niyog. Mga kabibilabs, tapos na ako magtanim ng ating niyog. O yan, aking kuko. Puro lupa pero okay lang yan, 'di ba? So ngayon ay tatanggalin ko po itong itong kangkong mga kabibilabs kasi magulang na po siya at matanda na at nagbulaklak na yan mga kabibilabs. O tingnan nyo, kita nyo naman sa likod, parang kamote pala yan mga kabibilabs at namulaklak din po siya. So dry na po yung ating kangkong at matanda na rin po mga kabibilabs kaya gagamasin ko ito and then magpanibago ako ng tanim. Ang cute talaga ng kanyang bulaklak, parang kamuti talaga. Gagamasin natin. Yan mga kabibilab, natapos na rin natanggal yung ating kangkong. So, ito na. Yan. Mga ilang araw, tataniman ko ulit ng panibago yung ating garden ng kangkong. Mga kabibilabs, at may saging dito, kailangan nating putulin at ipahinog. Pero meron na siyang hinog, isang piraso. Tondan po ito mga kabibilabs. Yan, so may hinog na siya. At papahinogin ulit natin para may panghimagas tayo. Yan, may hinog na siya. And then may sira. Okay na to. And then puputulin ko yung kanyang katawan. Sabit ko lang ito mga kabibilabs dito. Papahinugin. Ang lakas dito sa amin ng hangin. Mga kabibilabs, at kanina umaga pa ako nagtanim ng
niyog, hindi ginagama. So, hindi pa po ako noon nakapag-umagahan. Kaya, magluluto muna ako ng aking umagahan. Kasi mag-isa lang naman ako dito. At si Eric kanina, pag alis pa lang, ay kumain na yon. So, ito ang aking lulutuin. Balinghoy po siya. Lalagain mga kabibilaws with bagoong mamaya. Dahil mag-isa lang naman ako, ito na lang yung aking kakainin. Balinghoy sa umagahan. Hugasan ko lang kasi madumi, daming putik. Gusto kong kumain ng balinghoy ng umagahan with bagoong. Bibiyakin ko lang sa gitna para mabilis maluto yung ating balinghoy. Malinis na ating balinghoy, then ilalagay ko na sa kaldero at dahil nagutom-gutom na rin ako para makakain na. Ayan. So masarap to mga kabibilabs with bagoong. Lagyan ko lang ng tubig. Lagay ko na mga kabibilabs at lulutuin ko na. Lagay ko lang ng kaunting asin para malasa. Okay. Mga kabibilabs, akala ko kung ano yung nagatuka, ibon pala. Yan o, dalawa sila dito sa salamin. So nakikita nila siguro yung kanilang sarili sa salamin. Dalawa sa lovebirds. Yan, so pumunta na yung isa doon. Akala ko kung ano yung maingay na tumutok-tok, ibon pala. Laging dito yan mga kabibilabs. Silang dalawa mag-asawa siguro na magjowa. Ayan na. Bye-bye. Babalik ulit yan mamaya. Tingnan natin ang ating balinghoy na nilaga. Ayan. So, masarap. Kumukulo na siya. At maya-maya ay okay na yan. Try natin. Subukan kung malambot na. Marabo ang ating balinghoy. Ayan. So, maya-maya okay na ito mga kabiblabs. Tinta lang tayo ng kaunting minuto at maluto na iyan. Luto na yung ating balinghoy. At ngayon ako ay magigisa ng ating bagoong para sa ating balinghoy. Basta may balinghoy, kailangan may bagoong. Lagyan lang ako ng mantika. Masarap kasi i-partner ang bagoong and then yung balinghoy at yung saging. So wala tayong saging ngayon. Balinghoy lang. So itong balinghoy ay galing kay Nana sa bundok. Nung pumunta kami doon. At wala dito si Nana, bukas pa namin siya sunduin. Ilalagay ko na yung ating sibuyas at yung bawang. At pagkatapos yung ating kamatis, gigisahin ko lang po mga kabibilabs. At ilalagay ko na yung ating bagoong laman loob ng flying fish. Bango. Lagyan ko lang ng konting tubig. Kasi maalat to. Okay na ating ginisang ginamos. Next ay kakain na tayo. Lalagay ako ng sili. 2 sili mga kabibilab sa ating bagoong. Para makahang-kahang. And then suka. Sukang niyog po ito. Okay. Kain na tayo mga kababalabs. Tapos na. Okay, try na tayo. Salamat Panginoon sa mga pagkain na binigay mo sa amin. In Jesus' name, Amen. Thank you Lord sa lahat-lahat. Kain na tayo dahil mag-isa lang ako. Solo flight. With ginamos. Sarap. Marabo siya, marabo. Umagahan. Ito sa aking gusto. Pag may balinghoy, pagkaw talaga. Kahit doon sa amin, kami magkakapatid, at sila Nana.
Balingoy talaga at bagoong hindi saging. The best talaga. So, tirahan ko lang mamaya sa ere. At di ko naman ito maubos. Ang dami. At kakain yun mamaya. Pero before nag-alis, kumain po yun. Yung pangit naman pag nag-ano siya ay walang kinain. Sarap. Tulad ng aking umagahan. Color rice na balinghoy. Kasaba. Namiss ko na yung suman. Ang sa umaga, ang sarap ng may kape. Ang suman. Ang lakas agad ng hangin. Grabe. Parang may bagyo. Ulan na lang ulan. Pag may ulan, bagyo na talaga. Pagkatapos nito, pahinga muna ako. At mamaya, after gising, pagkagising ko, ayun, kailangan ulit natin magtrabaho. Busog na mga may bilang, ilang, ano pa lang, ilang balingoy pa lang, nakakabusog talaga. Okay na mga kabibilab. Thank you so much sa inyong panonood. Bye!